ay isang kaharian na pinaninirahan ng mga sirena. Kabilang sa mga sirena ay sila Angelina at Monica. Si Angelina ay maganda, tapat at masunurin. Si Monica naman ay sakim at inggitera. Si Angelina ay lubos na minamahal at nirerespeto ng kapwa sirena. Si Monica ay inggit na inggit sa kasikatan nito. Niregaluhan ng reyna ng mga sirena si Angelina ng mga nakakasilaw na mga hiyas, makukulay na kasuotan at pampaganda sa sarili. Nang makita ito ni Monica, ninais niya ito para sa kanyang sarili. Inggit na inggit si Monica sa atensyon na naibibigay kay Angelina. Angelina, gustong-gusto ko itong mga damit at hiyas. Akin na lamang ang mga ito. Marami ng iyong magagandang damit at hiyas. Sige, heto. Sa'yo na ang mga ito. Napakalambing mo. Isang araw, lumangoy papalapit sa lupa si Angelina at Monica. Nakita nilang may namumuong bagyo. Hindi nagtagal, nakita nilang may barko na papunta sa gitna ng bagyo. Ang mga pasahero ay naglalagay na ng mga salbabida at ang isa dito ay tumalo na mula sa barko. Makikitang may isang matikas na binata ang nakatayo at pinagmamasdan ang ibang mga pasahero. Wala siyang salbabida para mailigtas ang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas at nagsimula ng lumubog ang barko. Tumalon siya sa dagat. Nakita ito ni Angelina at dali-dali siyang lumangoy papunta sa binata. Sandali! Paparating na ako! Sa isang kurap, naabot niya ang binata. Iniligtas niya ito at dinala sa baybayin. Binigyang buhay niya muli ito at bumuga ang binata ng tubig. Unti-unting minulat ng binata ang kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Oo, salamat sa'yo. Ayos lang ako. Niligtas mo ang buhay ko. Paano ko masusuklian ang kabutihan mo? Lubha akong nagpapasalamat sa ginawa mo. Wala ka namang dapat suklian. Tungkulin ko ito. May isa akong katanungan. Bakit mo nilagay sa panganib ang buhay mo? Kung gugustuhin mo, pwede kang humanap ng salbabida upang isalba ang sarili mo mula sa kapahamakan. Pwede bang ikwento mo kung ba't mo ginawa yon? Ayokong ilagay sa panganib ang buhay ng iba. Ang ibang pasahero ay may mga pamilyang naghihintay sa kanila. Ulila na ako ng lubos. Walang iiyak para sa akin. Naluha si Angelina pagkatapos itong marinig. Patuloy siyang tumitig sa makisig na binata. Patuloy din ang binata sa pagtitig kay Angelina. Nagsimula ng magselos si Monica sa dalawa. Isipin mo kung wala kami ngayon dito para iligtas ka. Tara na, Angelina. Kailangan na natin bumalik. Hindi nakagalaw si Angelina. Pinakilala nito ang kanyang sarili at si Monica sa binata. Ako si Angelina. Ito naman si Monica. Sa ilalim kami ng dagat nakatira. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Harshvardhan. Nakatira ako sa hindi kalayuan mula rito. Nagagalak akong makilala kayo. Magkikita pa pala ulit tayo. Tumingin at ngumiti si Harshvardhan sa kanya. Ngumiti siya pabalik. Nanggagalaiti si Monica. Pagkatapos nito ay nagpaalam na ang dalawang sirena kay Harshvardhan. Umalis na sila upang bumalik sa kanilang kaharian. Pinagmasdan ng maigi ni Harshvardhan si Angelina habang ito ay lumalangoy papalayo. Kinabukasan, ang sakim at inggiterang si Monica ay sinubukang lituhin si Angelina sa pamamagitan ng paglalambing. Angelina, alam kong gusto mo si Harshvardhan. Gusto kitang tulungan. Ganito ang gagawin ko. Makikipagkita ako sa kanya at paaaminin ang tunay niyang nararamdaman para sa akin. Napakabait mo naman. Makipagkita ka na sa kanya. Pumunta si Monica patungo sa baybayin. Nakaupo si Harshvardhan doon at tila nananabik ang mga mata nito para kay Angelina. Ngunit siya ay nagulat na makita si Monica. Kumusta ka, Harshvardhan? Mabuti naman ako. Kamusta ka? Nasaan si Angelina?
Tinanong ko si Angelina kung gusto niya sumama sa akin, pero hindi siya pumayag. Bakit hindi nga ba siya pumayag? Makinig ka, ang totoo niyan ay may ibang iniibig si Angelina. Mas makabubuting alisin mo na siya sa iyong isipan. Agad na nanlumo si Harshvardan sa narinig. Hindi siya makasagot. Hindi niya ito matanggap. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Bata ka pa at makisig na may marangal na pag-iisip. Kahit sinong babae ay mahuhulog at iibig sa'yo, mabuti kang tao. Tibayan mo lang ang loob mo. Nagdadalamhati si Harshvardan. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad papalayo. Hindi tumalab ang pangaakit ni Monica sa kanya. Bumalik na lamang siya sa palasyo. Monica, ikwento mo sa akin, dali! Nakita ba kayo ni Harshvardan? Oo, nakita kami ni Harshvardan. Ano? Sabihin mo sa akin kung anong sinabi niya. Nagtanong ba siya tungkol sa akin? Paano ko ba ito sasabihin? Sa totoo lang, hindi ka niya mahal. May iba siyang mahal. Mas makabubuti na tanggalin mo na siya sa iyong isipan. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Pagkatapos nitong marinig, naguluhan si Angelina. Hindi siya makapaniwala. Naluha ang mga mata nito at dali-dali siyang umalis mula roon. Ilang araw ang makalipas, sobrang lungkot at dalamhati ang nararamdaman ng dalawa. Ang pagnanasa ni Monica na maangkin si Harshvardan ay patuloy na lumakas bawat araw. Umuupo pa rin sa baybayin si Harshvardan. Nagbabaka sakaling isang araw ay darating din si Angelina. Gusto niyang marinig ang katotohanan mula rito. Isang araw, habang nakaupo at nag-iisip si Harshvardan sa baybayin, ay lumapit si Monica, kasunod si Angelina. Muling kumislap ang mga mata nito nang makita si Angelina. Lumiwanag ang mukha ng binata. Harshvardan, ano? Kamusta ka na? Ito, buhay pa. Naghihintay na maghilom ang puso ko. Pwede ba akong magtanong? At pwede mo ba akong sagutin ang katotohanan? Ano ba yun? Sino ba ang maswerteng babaeng nakabihag ng puso mo? Ikaw, pero ano sa tingin mo? Hinawakan ni Angelina ang kamay ni Harshvardan. Kitang-kita sa mukha ni Monica ang pagkabigo. Hindi nagtagumpay ang plano niya. Napagtanto din ito ni Harshvardan. Ang mga araw na magkasama sina Angelina at Harshvardan ay nagbunga ng may pagmamahal at ligaya. Nakaramdam ng pagkabigo sa sarili si Monica. Natalo siya lang dahil sa kanyang kasakiman. Ang aral ng kwento. Ang kasakiman ay humahantong sa pagkatalo. Isang malaking kasalanan ang subukang magnakaw ng hindi sa iyo.